So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, i-review natin ngayong year-end 2024 ang isa sa mabenta ngayon sa Greenleaf at sobrang mura na lang, which is the iPhone 15. Maganda kaya siya or ito na yung perfect time ba bumili ng iPhone 15? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan mga J-Vlog, December na po, napakabilis ng panahon. So ilang tulog na lang ay Pasko na at syempre palapit na rin tayo sa 2025. So yun mga J-Vlog, ang mga nagtatanong, Lods, bibili ako ng iPhone ngayong December. Ano bang perfect na bilhin natin model? 13 ba? 14? 15? So yun nga, marami nagre-request din na i-review natin ang iPhone 15. So kasi nakakatuwa kasi nung lumabas po ang iPhone 16, nagmura ang iPhone 15. Nung pagkakalam ko ng August, September, and even October, nasa 40 plus-ish pa ang iPhone 15. Pero ngayong December ay nakakatuwa na parang nagmumura na ang iPhone 15. Sa mga binavlog nating shop, sobrang mura na lang. Makakabili na lang kanya ng 34 to 35,000 for the 128GB na iPhone 15. Tapos 256 naglalaro sa 38 to 40,000 pesos. So kung makikita nyo, super affordable na siya. At syempre, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na ba ako di sa nire-recommend kong shop? Kay Ate Mayet sa CMB Gadgets and kay Ate Annette sa ZMB Cell Phone Accessories. Again, yung mga shops nila ay nasa description box. Kung interested kayo mag-purchase, ilalagay ko po yung link nila sa description box. I-check nyo na lang po mga J-Vlog. And mag-inquire kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog, bibigyan kayo ng automatic 500 pesos cash discount ng mga shops na yan. So, the iPhone 15 ay na-release noong year 2023, kasabay of course ang iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, and the iPhone 15 Pro Max. The iPhone 15 po, yan po yung pinaka-affordable way nyo para ma-purchase ang iPhone 15 series at powered siya ng Apple A16 Bionic chip. So, quick reminder lang na yung chipset ng iPhone 15 is same din sa chipset ng iPhone 14 Pro and 14 Pro Max. Kasi yung iPhone 13 and iPhone 13 mini ay powered ng Apple A15 Bionic chip at same din sa iPhone 14, A15 siya. So sa 15, medyo malayo yung laktaw niya. Sa iPhone 13, Apple A16 Bionic chip siya. So yun nga, ito yung traditional way na ginagawa ni Apple before na ina-adapt nila yung mga chipset ng older Pro versions. Take for example, the iPhone 15. Ang chipset niya is the Apple A16 Bionic chip na makikita rin natin sa iPhone 14 Pro and 14 Pro Max. Pero magandang balita sa 16 ay nag-transition sila sa bagong strategy, hindi na po nila in-adapt yung older chipset ng mga Pro versions. Dahil sa iPhone 16 is powered na ng Apple A18, tapos ang 16 Pro and 16 Pro Max is powered ng Apple A18 Pro chipset. Pero ako kasi, for me, parang nirename lang nila yung Apple A18. Kasi yung Apple A7, parang nirename lang na Apple A17 Pro para hindi natin mamukaan na, 17 Pro tong ganito eh. Pero maganda yung strat nila na complete na hindi na nare-relate ang base model sa Pro versions ng previous model kasi marami rin kasing consumers na lilito ano ba ang bibilin. So, yun nga, ang re-review natin is the iPhone 15 which is isang affordable smartphone na ngayong 2024. At ang magandang balita, available pa rin po ang mga brand new products niyan even sa mall and of course sa Greenleaf. Sa Greenleaf, mas cheaper. I think yung 128GB na iPhone 15 ay makakuha na lang kayo niyan for 42, mga ganyan, for the brand new iPhone 15. Pero pag pre-love, ayun nga, 34 to 35,000 pesos with good condition, low cycle counts, and higher battery health. Kasi isang taon pa lang naman ng iPhone 15 at syempre sa mga ibang shops, makakakuha pa tayo niyan ng merong mga warranty. So yun yung maganda. Mura na lang siya. Kumbaga natin pwede ma-purchase sa Greenleaf. So, yun nga, sinabi ko na ang chipset niya, the Apple A16 Bionic chip. Don't worry, super powerful pa ng chipset na yan. And expect nyo, the iPhone 15 ay napakatagal pa po yan magiging relevant sa market. Matagal pa yan masusupport ng OS update. Good yung chipset niya for gaming. Kayang-kaya mag-handle niya ng mga heavy games like Genshin Impact, Firelight 84, Mobile Legends, and even Call of Duty Mobile. At, yun nga lang, ang pinaka-main nakalaban nyo lang of course sa mga base model ng iPhone is the battery itself. So, quick reminder lang, gamit natin for taking vlog is the iPhone 16. So, yun nga,
Camera, panalong-panalo, tingnan nyo naman. Expect nyo sa iPhone 15 is meron din siyang outstanding camera performance. Yun nga, balik tayo sa battery. The battery itself is 3,000 plus milliamp hour. So when specs-wise, syempre maliit yan in today's smartphones dahil yung mga affordable, mid-range, ngayon na Android, is ang tataas mo ng mga battery na ino-offer. 5K, 6K, 7K milliamp hour battery capacity. Pero magandang balita kasi sa Apple or sa iPhone, kahit na maliit yung battery capacity, meron kasi silang software or battery software optimization na nagpapatagal or nagpro-prolong ng inyong battery life. Pero hindi naman siya yung super, tagal talaga. Kasi, depende pa rin yan, of course, sa inyong usage. For example, yung gaming kayo sa iPhone 15, syempre, a few hours lang po ang tatagal niyan. Pero casual things like social media, binge watching, at mga online activities, asahan nyo na tatagal din naman ng at least isang araw ang inyong iPhone 15. Depende pa rin of course sa usage. Ako kasi, yung iPhone ko, yan, itong 16, mabilis talaga siya malobat din kasi I'm using it for making contents. Taking videos, taking photos, every time. Kaya mabilis siya malobat dahil malakas consume of course ng battery, yung ganyang mga activities. Pero, when it comes sa portability kasi, iPhone-based models, yan po ang pinaka-best option sa mga consumers. Kasi yung Pro ngayon, tumaas din ang screen size. Medyo bumigat ang iPhone 16 Pro compare sa iPhone 15 Pro na merong small form factor na 6.1 inches. Same din sa iPhone 15. iPhone 15 is super lightweight, 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display. Ito lang yung medyo nalungkot ako sa mga base model ng mga bagong iPhones, 15 pataas. Hindi pa rin sinusupport ang always-on display. Hindi ko alam kung bakit. Kasi to be honest, sa iPhone 14 Pro and 14 Pro Max, the chipset is same din sa base model ng 15, mas higher ang 16, pero hindi po support ang always-on display. Meron akong theory dyan or na-search ko na isang factor daw bakit hindi na-include ang always-on display sa mga base model ng iPhones today is doon po sa refresh rate. Kasi ang base model ng 15, 16 ay still supported ng 60Hz refresh rate compare kasi sa mga Pro models na merong 120Hz refresh rate kaya support sila ng always-on display. So yun lang naman yung na-search ko kung bakit hindi na support ng AOD ang mga base model. So yun lang nalungkot ako. AOD is not supported, pero nasa search siya sa settings to be honest eh. Sinearch ko siya always on, clinic ko, wala naman lumalabas. I don't know why. Next sa camera, mga J-Vlog. Camera is napakalupit, of course, sa iPhone 15. Powered ng 48 megapixel main camera, 12 megapixel ultra-wide, and a 12 megapixel front-facing camera. Take note, ang iPhone 15 po, ang first ever base model na iPhone na nagkaroon ng 48 megapixel main camera. Kasi sa iPhone 14 is 12 megapixel, dito nag-upgrade tayo and including the iPhone 16 Fusion camera na 48 megapixel. So, expect nyo, syempre, maganda ang photo quality, magandang video quality na mapoprovide ng iPhone 15. And nagustuhan ko rin, to be honest, dito yung redesign niya when it comes sa texture ng back cover. Kasi kung mapapansin nyo, same sila ng design when it comes sa 13 and 14 when it comes sa camera module na diagonal. Sa iPhone 15 kasi, matte finish na po yung kanyang glass, which is na-adapt niya yung pagka-matte finish ng mga Pro models. So, yun yung nagustuhan ko rin sa iPhone 15. Matte finish design, super lightweight, aluminum body, and of course, Type-C. Dito rin po nagsimula ang Type-C support sa mga iPhones. Finally, nalimutan na nila ang Lightning port, di ba mga J-Vlog? So, yun. Type-C na ang iPhone 15. So, ngayon 2024 including 2025 onwards ay napaganda po pa rin gamitin ng iPhone 15. Nakakatuwa nga na nagsimula to sa SRP na 50 plus ngayon pre-love mga J-Vlog na super ganda ng condition, makaka-purchase na kayo sa Green Hills ng very affordable na lang po. So ito yung iPhone 15, so explore natin siya and ito yung bago nga sa 15 is matte finish na siya. Compare sa iPhone 13 or sa 14 na ito is glossy finish. So iPhone 15 is matte finish na, which is mas prefer ko yung ganitong texture ngayon. Mas okay siya. And including the iPhone 16, ganito na rin naman ang
Texture niya, matte finish na din. So, nakuha pa rin yung traditional na diagonal shape camera module sa iPhone 15. Ay, sa iPhone 14, 13. Ayan. So, dual rear camera setup with 48 megapixel na po ang main camera ng iPhone 15 with 12 megapixel ultra-wide, microphone, and a flash. So, kung makikita nyo, parang ano siya, three-tone color yung back cover niya. So, when it comes sa camera module, darker yellow, mas dark, mid yellow dito sa Apple logo, and super light yellow dito sa back cover niya. So, ayan siya, napakagaan. Okay na okay for one-handed operation. Mas maganda yung ganitong form factor din ng iPhone. And meron tayo dito mga ka-J-Vlog na power button dito sa right side. Sa left side is yung ring and silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Sa taas naman wala tayong makikita. Sa baba naman ng smartphone is the USB Type-C port, microphone, and a speaker grills. Siyempre, si iPhone 15 ay ang first ever base model ng iPhone with dynamic island. So, nakakalungkot lang dito sa 15 and 16 is hindi po nila na-adapt ang always-on display na makikita natin sa mga Pro versions like the iPhone 15 Pro and iPhone 16 Pro. Ayan, nakakalungkot lang. I don't know bakit din nila nilagay, di ba? Sayang eh. Matik kasi pag may dynamic, akala ko nga may always on. Pero dito sa base model ng 15 and the base model ng 16 ay wala pong always on display. Pero medyo weird dahil nasi-search niya sa settings ang always on display pero wala. Wala siya dito mismo sa display settings. Ayan, wala siya. Even sa iPhone 16 mga ka-J-Vlog. Pero syempre, good addition na dynamic island na lahat ng mga iPhones today. And sa photo naman, explore natin yung photo ng iPhone na 15. So meron tayong 0.5 for ultra-wide camera, 1x for the main cam, napakalinaw, 2 times for zoom, hanggang 10 times digital zoom tayo dito sa iPhone 15. Sa video naman, ang pinakamax sa res is 4K video recording up to 60 FPS. Siyempre, meron tong action mode. Pero sa action mode kasi, medyo mahirap tong gamitin lalo na sa mga ng low light. Kailangan talaga neto ng malupit na magandang ilaw, kumbaga. Meron tayong cinematic mode na first natin na-introduce sa iPhone 13 na merong background blur. Meron tayong slow motion and time-lapse. Portrait mode for background blur and of course, panorama. Sa front cam, same din naman to na merong video recording na 4K up to 60 FPS. Ayan. So, meron din cinematic of course ang front camera ng iPhone 15. Ayan. So, video sample front-facing camera of the iPhone 15. So, pinaka-max is 4K 60. Pero ito yung ginagamit din natin for montage. Napakalinaw ng camera ng iPhone 15 din. Ayan, no? So, video sample front-facing camera of the iPhone 15. Pinaka-max sa res is 4K res din. Same din sa rear. So, 60 FPS din ng 4K. Pero gamit natin is Full HD 1080p at 60 FPS. So, yun. Kung makikita nyo, nakapakalinaw talaga ng front-facing camera ng iPhone 15 na ginagamit natin ito for making vlogs. So, yun mga ka-J lang ang ating review when it comes sa iPhone 15. Ang pinakami na tanong, Lods, ito na ba ang perfect kong model na bilhin ngayong 2024 or ngayong December sa aking bonus, di ba? The quick answer dyan is mga ka-J-Vlog, yes. Maganda talagang i-purchase ang iPhone 15 ngayon. Lalo na, magandang time na rin ng December. Lalo na doon sa mga vlog nating shop na meron pa silang stock. Ang bilis pong maubos ng iPhone 15. For 34,000 pesos, mas gusto ko siyang i-prefer na i-purchase compare sa iPhone 14. Kasi yung 14 is nasa 29,000. iPhone 15 is nasa 34 to 35,000, which is napakamura mga J-Vlog.
go for the iPhone 15 compare sa iPhone 14. Mas magiging sulit dahil sa chipset, mas maganda camera, mas magandang finish, Type-C, and of course, dynamic island na po. At pwede kayo makapaglaro ng mga modern games today dito sa iPhone 15. Kaya kung naghanap din kayo ng isang portable smartphone, very lightweight na magagamit nyo for your contents or making vlogs, ay maganda pong i-suggest ang base model na iPhone 15. Tulad ng sinabi ko, ito pong ginagamit nating camera is the iPhone 16 na hindi po nagkakalayo ng camera sa iPhone 15. So, yun, meron din cinematic mode ng iPhone 15. Ito na po, gamit natin ito sa cinematic mode. Meron din siyang action mode na, of course, for more stability sa video. And, again, mga ka-J-Vlog, kung interested kayo mag-purchase ng mga latest model ng iPhones, doon lang tayo sa mga ni-recommend nating shop. Wala nang iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets and Ate Annette sa ZMB Cellphone Accessories. Again, yung mga Facebook pages nila nasa description box. Click nyo yan, inquire. Marami rin silang freebies and promos ngayong December. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, bibigyan kayo ng automatic yan 500 pesos cash discount. And kung makikita nyo naman kanina sa ating photo sample sa pinrovide ko when it comes sa video and photos ng iPhone 15. Napakaganda po, mga J-Vlog.